Kamalayan po. Kamalayan. Yung kamalayan natin ay, meron tayong kamalayan. May malay tayo na tayo buhay, tayo tao. May malay tayo eh. At lalong may malay tayo na tayo'y mamamatay. Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Meron tayong malay. Ang karamihan nga sa tao, dahil may malay siya na siya'y mamamatay, takot siyang mamatay. Opo. Basahin mo yung 2:15 ng Ebreo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Biro mo, buong buhay ng tao, yung taong takot sa kamatayan, naalipin na siya nung takot na yon. Kaya meron tao na nabubuhay sa takot na mamatay. Naintindihan mo ba yon, Sis Luz? Opo, totoo po yun. At yung takot sa kamatayan nang umalipin sa kanya sa buong buhay niya. So, ibig sabihin, buong buhay niya, hindi siya nagkaroon ng relief, ng kapayapaan, hindi siya nagkaroon ng contentment sapagkat lagi siyang may takot na siya'y mamamatay. Naintindihan mo ba, Sis Luz? Opo. Yun ay dahil sa awareness natin. Meron tayong malay na tayo'y buhay, meron tayong malay na isang araw tayo'y mamamatay. Yun ang pagkakaiba natin sa ibang nilalang. Totoo po. Lalo kalaki, kahit gaano kalaki yung planeta, kahit yung pinakamalaking ter, wala ngang malay yung Jupiter na umiiral siya. May malay ba yung Jupiter na siya'y Jupiter? Wala po. Wala po siyang malay na siya ay umiiral, na ganun yung tsura niya. Wala naman po siyang isip eh. Yon. Wala ring malay yung Pluto at saka yung kanyang buwan na umiiral siya. Walang gaya nung bato. Yung malaking-malaking bato na nasa bundok. Meron dyan sa bundok Arayat, may malaking-malaking bato dyan, kulay puti eh. Alam ba nung bato na umiiral siya, kung paano siya napunta ron, kung ba't siya napunta ron at ano magiging wakas niya? Alam ba ng bato yon? Hindi. Sa kabilang dako, tayong mga tao, kahit gaano kahirap, kahit gaano kakayaman, kahit ikaw gaano kataas ang pinag-aralan mo, o kahit gaano kakababa ang pinag-aralan, alam nating tayo'y umiiral. Meron tayong kamalayan at alam nating tayo'y mamamatay. Di ba ganon, Sis Luz? Tama. Isip ko, kung hindi ko pala alam na umiiral ako, bali, wala kang fear. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Wala ka namang malay na umiiral ka, wala kang fear. Wala kang takot, di ba? Opo. Pero, wala ka ring ligaya. Wala rin po, dahil wala ka namang ang malay. Halimbawa, yung isang bato, isinakay mo sa isang karosa. Nilagyan mo ng maraming dekorasyon yung karosa. Saka mo ngayong kinantahan. Matutuwa ba yung bato? Hindi po. Wala naman siyang malay na kinakantahan mo pala siya. Oh. Kaya kahit kantahan mo siya, Dios de salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita
las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de te amé, Jesús, Santa María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestro Jesús. Maliligayahan ba yung bato? Sis Lord? Hindi po. Wala po siyang malay. Kagaya nga nun bagsak siya, putol ang ulo, di man lang umiyak yung bato na yun Wala man lang marinig kang yun nagdadaing Ang nagsigawan na yung mga Katoliko doon sa loob Yung bato, hindi kumikibo. Sa loob-loob siguro, umiisip yung bato, belat. Siguro gano'n, pero, walang malay yung bato Okay. So, yung kamalayan natin, Sis Luz, naisip ko nung umaga, kung ako pala'y walang malay, hindi ko malang ma-appreciate ang buhay I will never appreciate life if I have not awareness, if I don't have awareness. Nor will I appreciate the kind of being I am kung wala akong awareness. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, totoo po yun. Ang nagbibigay pala sa'yo ng ligaya at nagbibigay sa'yo sometimes ng lungkot, yung awareness mo. Opo. Yung kamalayan mo. Di ba ganon, Sis Luz? Opo. Halimbawa, yung asawa mo, mahal na mahal mo. Tapos wala ka namang kamalay-malay kinakaliwa ka pala nung mister mo. May epekto ba sa'yo? Pagka po wala kang kamalay-malay, wala pang epekto dahil wala ka pang malay. Di mo pa alam. Teka muna, huwag mong dadagdagan yung sinasabi ko. Opo. Ikaw ina-advance mo naman masama yun. Huwag ka magdadagdag, huwag ka magbabawas para magkaintindihan tayo. Opo. Kahit kinakaliwa ka na ng mister mo, meron ka bang sama ng loob o anumang mararamdaman kahit anong damdamin kung wala ka namang malay. May damdamin ka, no? Okay. Pero kung wala kang malay, wala kang mararamdaman na anumang masama o anumang bagay na magdaramdam ka, di ba? Opo, wala po. Ramdam mo. Masakit po yon. Pag nalaman mo. Yon. So yung kamalayan, yun ang nagbibigay sa atin ng damdamin ng kasiyahan at kung minsan ay kalungkutan. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Kaya naisip ko nung isang bagong gising akong umaga, na ako naman bagong gising na hindi naman ako nakatulog. Kasi madalas ganun Bagong gising pero hindi ako nakatulog. Talagang gising ako magdamag. Dahil parang may naglalarong mga kung ano-anong bagay sa isip ko. Pero natitiyak kung hindi ako naluloko, no? Hindi ko kailangan si Doktora Lisa dyan sa mga bagay na ganyan. Awa ng Panginoon Diyos Hindi ko kailangan ng tableta araw-araw, ano? Ang kailangan ko ay ang liwanag ng kaisipang bigay ng Diyos sa akin. Kaya nga ako na nananatiling ganito, mayroong pag-asa, mayroong obligasyon, gustong makapagpatuloy. Dahil meron akong kamalayan, Sis Luz, naisip ko nung pagkagising ko, na bagong gising akong hindi naman bagong gising. Sabi ko, tingnan mo nga ako yun, lahat ng ginawa ng Diyos, pati yung paalam sa'yo yung hiwaga, bigyan ka ng
ideya kung ano ba yung darating, pati hula sa Biblia na hindi pa nangyayari, sinasabi na ng Diyos. Lahat pala kako yun is leading to something very important na pagka na-realize mo, yun pala yung gusto ka ng Diyos bigyan ng buhay na walang hanggan. Biglang pumasok sa isip ko, kaya pala naman kako tayo may kamatayan eh. Naintindihan mo ibig ko sabihin, Sis Luz? Bakit po, Kaya pala ang tao may kamatayan para ma-realize niya yung halaga ng buhay. Opo. Palagay mo, walang kamatayan. Matatakot ka bang mamatay? Hindi po. At kung palagay mo, walang kamatayan, kung walang kamatayan, marirealize mo ba yung halaga ng buhay? Hindi rin po. Pareho lang eh. Naisip ko, kaya pala ka ako nare-realize nung isda, mahalaga yung tubig. Pag naalis siya sa tubig, Tama po. tanungin mo yung isda kung matatanong mo lang sana. Langoy siya ng langoy doon, hanggang lumaki siya. Hanggang 50 taon na siya. Balyena siya eh. Umabot na siya ng 50 taon. Tanungin mo siya, hoy, gaano ba kahalaga tubig? Walang ideya yung balyena na kung gaano kahalaga yung tubig eh. Pero pag naalis siya sa tubig, kahit sandali lang, doon niya malalamang napakahalaga pala sa kanya ng tubig. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, tama po yon. Pagka namatay ka, kung hindi ka man nag-iisip ng buhay ka, pagka namatay ka, saka mo malalaman gaano kahalaga ang buhay. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, pagkapatay ka na. Pero hindi kailangang mamatay ka para maintindihan mo ang halaga ng buhay. Sa katuruan ng Diyos sa Biblia, hindi kailangang mamatay ka muna bago mo maintindihan kung gaano kahalaga ang buhay mo. Naintindihan mo ako? Opo, tama po yon. Kahit buhay ka pa, maiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang buhay para, yon, hindi ka mamatay. Alam mo, merong tao, nung siya'y mamatay sa kanya, nalaman kung gaano kahalaga ang buhay. Paano po yun? Eh, patay na siya. Basahin natin ang 16-19 ng Lucas. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, Ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki.
upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isa mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya, Kita mo, alam nung mayaman, kung ang isang patay makakabalik doon, magsisisi sila. Ibig sabihin, nagsisisi na siya ngayon. Kailan siya nagsisisi? Patay na siya. Nakita mo, Sis Luz? tama po. Ano ang sagot ng amang Abraham? At sinabi niya, 31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Ayan. Ano ang ibig ituro ng anong ito, ng kasaysayang ito, Sis Luz, Yung tao, kaya niya lang na-realize kung gaano kahalaga yung buhay nung patay siya. Tama po. Kaya ngayon pang buhay tayo, mga kapatid, dapat ma-realize natin kung gaano kahalaga ang buhay. Ang buhay ngayon, kaya nilagyan ng Diyos ng kamatayan para ma-realize natin mga buhay na dadating ang araw mamamatay tayo. At kung gusto nating mabuhay, meron naman siyang ibinibigay na buhay na walang hanggan. Gusto niyong mabuhay na walang hanggan, mga kapatid? Sino kaya ang sasagot sa akin na hindi? Alam mo, wala lang sa sarili yung nagpapakamatay Wala lang sa sarili yung hindi gusto niyang mabuhay. Wala sa sarili yon. Yon ang walang katinuang kaisipan, yung ayaw mabuhay. Alam mo ang talagang dapat nating maintindihan, Sis Luz? Ano po? Basahin mo yung nasa Hebreo 13:18. Idalangin ninyo kami, sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Nagnanasa bang mabuhay ang apostol na si Pablo? Nagnanasa po siyang mabuhay. Ang kanyang mga kasamang apostol at mga ministro, nagnanasa bang mabuhay, Sis Luz? Opo. Anong klaseng buhay ang ninanasa nilang buhay? Buhay po na marangal sa lahat ng mga bagay. Nagnanasa siyang mabuhay na marangal sa lahat ng bagay. Alam mo ang kahulugan dyan, Sis Luz? Ano po? Pag-aralan ninyo, mga kapatid, nahihirapan si Pablo Opo. Tigib ang buhay niya ng pag-uusig. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Ang buhay niya, tigib ng napakaraming panganib. Opo. Pakibasa mo ang 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Ay nabubuhay sa maraming kapanganiban. Tama? Tama po. Sa mga pagtitiis. Tama? Opo. Ikaw nga ang makakaisip kung anong klaseng buhay meron si Pablo. It is not a very comfortable life.
Totoo po. Kaya ng buhay ko ngayon, I am not living comfortably. Opo. Kung merong ayaw maniwala, bahala kayo. Paano ka kaya magre-relax, Sis Luz, kung ako ikaw? Hindi po mare-relax talaga. Hindi po kayo mare-relax talaga kasi lahat ng oras talaga pong ano kayo eh. Occupied, may iniisip, may iniintindi, may pinaproblema. Lahat ng oras, nakita po namin mula sa paggising sa umaga na hindi naman kayo nakatulog, tapos hanggang sa hating gabi, hanggang madaling araw. Nung nandun nga po ako, halos minsan maghiwa-hiwalay, alas 4 na ng madaling araw. Tapos maya-maya, alas 7, nandyan na naman siya. Sabi ko nga, hindi na po kayo natutulog eh. Tapos ang katutak pa yung nasa harapan mo na puro mga babayarin, puro dolyar. Tapos mamaya-maya, dadating si Christian, meron pong naniningil na ganito. Ito po, bababili po tayo ng ganito, babayaran po natin ito, may ganito po. Tapos mamaya may tatawag na naman. O pinag-uusapan nila yung renta sa ganito, magbabayad na po ng kuryente, ng ganito, ganito. Eh, hindi po talaga kayo mare-relax kahit kapiraso nga po eh, wala po talaga. Kahit nasa... Pero kung tatanungin mo si Pablo, Sis Luz, sabi niya, sa gitna ng maraming problema, na nasa siyang mabuhay ng marangal. Opo. Ayaw niya lang namang mabuhay kung wala na siyang karangalan. Sabi niya, mabuti sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan nino man ang aking karangalan. Tama? Tama po. Basahin mo yung 15 ng unang Korinto. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan nino man ang aking karangalan. Pero kung meron siyang karangalan, hindi nasisira yung karangalan niya sa harapan ng Diyos, meron siyang nasang mabuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Tama? Tama po. Ano nakikita mo ron, Sis Luz? Yun po. Tayo palang mga tao, kahit nahihirapan ka na, may pagnanasa ka pa rin mabuhay. Totoo po. At tinan mo si Auntie Toyang. 90 na yan, mahigit yung aking tiyahin. Tanong mo, kahit hirap na siyang huminga, magkikilos, tanong mo kung gusto niya nang mamatay. Sasabihin sa iyo, gusto niya pa rin mabuhay. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Yon ay, kumbaga parang instinct na ng tao yon. Kahit nga yung katawan mo, walang malay yung katawan mo. Kung wala yung isip mo, walang malay ang katawan eh. Pero the body itself is always striving to live. Tanungin mo mga doktor na nakakaintindi ng proseso ng katawan. Ang katawan, ang kanyang selula, ang kanyang tissue, nag-i-strive na mabuhay yan eh. Meron niyang action to preserve life, ang katawan. Tinan mo, pagka mainit, papawisan yung katawan para wag siyang mapatay nung init. Diba? Pag malamig, giginawin yung katawan, tuturuan ka na magdamit para wag kang mapatay ng lamig. The body adapts to situation in order to remain alive. Tandaan mo yon, Sis Luz. Napakahalaga ng buhay kung gayon. Lalo na kung meron kang kamalayan. Naisip ko nga nung sinasabi ko sa iyo na yon, ganun pala ka ako. Daanin mo scientifically, daanin mo biblically, napakamahalaga ng buhay. Doon ko na-realize, yung buhay, Diyos yun eh.
It is God that maintains life in us, that preserves our lives. Actually, pag yung buhay na wala, para kang disassociated sa Diyos eh. Nahiwalay ka sa Diyos eh. Kasi ang Diyos eh buhay eh. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sabi niya. Sa yung buhay, napakahalaga yun. We have a pinch of God in us. Meron tayong isang maliit na bahagi ng Diyos na nasa atin. Yun yung buhay. Sapagkat ang Diyos ay buhay. At ang buhay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Na gusto niya ring magkaroon tayo nun. Kaya niya tayo pinatikim ng buhay na may kamatayan para mag-aspire tayo ng buhay na hindi ka na mamamatay. Dahil kahit na itong buhay na ito may kamatayan, gusto mo pang mabuhay eh. Kahit na mamamatay ka na, gusto mo pa rin mabuhay. Tanungin mo lahat ng tao. Yung matinong isip. Kahit na may sakit, gustong mabuhay. Kahit may rayuma, gustong mabuhay eh. Hindi ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Kahit may rayuma, kahit may pigsa, gustong mabuhay. Kahit na nahihirapan, walang makain, gustong mabuhay ng tao. Kaya pala tayo binigyan ng Diyos nung pagnanasa na mabuhay. Ang kahulugan pala noon, Sis Luz, ay yung pagnanasa na yun ang makakapagturo sa atin para magpigil tayo. Tanong mo sa akin kung bakit. Ba't niyo po sinabing yung pagnanasa na yun ang magtuturo para makapagpigil tayo? Paano po? Kasi may buhay na walang hanggan eh. Itong buhay na may katapusan, gusto mong mabuhay. Lalo naman kung ikaw ay may matinong kaisipan, mas lalong gusto mong mabuhay na walang hanggan, na kung kailan wala ka ng kamatayan, wala ka ng uhaw, wala ka ng gutom, wala ka ng problema, wala ng kirot, wala ng anumang alalahanin. Kung itong buhay na ito, punong-puno ng kung ano-anong alalahanin, gusto mong mabuhay. Hindi ba lalong mas gugustuhin mong mabuhay na wala kang problema, wala kang inaalala? Kasi ngayon, ang buhay ko, naalala ko yung aking mga anak. Naalala ko yung aking mga apo. Pag nakakakita ako ng halimbawa yung aking apo'y nagkakamali, naalala ko agad pagkamatay ko, paano na kaya ang aking apo? Sabi ko, paano na kaya ang aking mga mahal sa buhay? Sino na kaya ang lilingap sa kanila? So ang buhay ko puno ng alalahanin. Pag ako namatay, paano na kaya ang kapatiran? Lalabas na yung lalong mga rebelde. Yung mga galit kay kapatid na Daniel, magkakaroon na sila na ngayon ng lakas ng loob dahil wala na ako. Parang naiisip ko yung mangyayari pagkamatay ko, Sis Luz. Naiisip ko ganun. So marami akong alalahanin. Hindi masarap ang buhay ko. Parang ang buhay ko, nabubuhay ako. Parang mag-alala sa iba. Para tingnan kung mayroong naaapi. Nabubuhay ako parang tignan ko kung paano pagkakasunduin ko yung dalawang nagkakagalit. Parang gano'n ang buhay ko, Sis Luz. Opo. Parang buhay na laging merong alalahanin, merong sinusolve, merong dapat malingap. Parang gano'n. Yun ang nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat ng yun, gusto ko pa rin mabuhay. Ganon din kayo mga kapatid, alam ko ganon din kayo. Gusto nyo rin mabuhay. Kung yung buhay na ito na meron ka nararamdamang kirot, meron kang problema, meron kang kaaway,
Merong naninira sa'yo araw at gabi. Merong nambubuwisit. Gusto mo pang mabuhay. Lalo naman dapat kung matino ang isip natin, lalo natin dapat hangaring mabuhay naman dun sa buhay na ang kasama mo lahat, yung mga naging dapat sa Diyos. Wala ka ng kasamang traidor. Wala ka ng kasamang rebelde. Wala ng chismis. Wala ng paninira. Ang kasama mo na ang Diyos na mapagmahal. Di ba lalo natin dapat mahaling mabuhay doon sa buhay na yon, mga kapatid? Na nasa nating mabuhay dito, yun sana ang umakay sa ating magnasa naman tayong mabuhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos at Ama. Yun ang naisip ko na nagbigay sa akin ng ideya para sa paksang ito, mga kapatid. Pakibasa mo si yung Juan 5:1 hanggang 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Ebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tangke pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. At naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malao ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig. Datapwat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Moses Lord, doon sa tangke ng Bethesda, maraming nakahandusay na may mga sakit. Isa sa mga may sakit, ₱38 taon na may sakit. Hindi makalakad. Wala ngang maglubog sa kanya dun sa tangke para siya gumaling. Nakita ng Panginoong Jesus, "Gusto mo bang gumaling? Wala Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, samantalang ako'y napaparoon, may nakalusong na muna na iba bago ako." Kung maiisip nyo yung sinasabi nito, mga kapatid, maano ito? Nakakaawang pangyayari. 38 taong may sakit. Pero gusto niya pa rin mabuhay, di ba, Sis Luz? Totoo po. Yung lahat ng nakahandusay doon, gusto pa rin mabuhay. Opo. Pinakikita lang sa atin, mga kapatid, gusto talaga ng tao mabuhay. Pinatikim tayo ng Diyos ng buhay na may problema, pero gusto pa rin nating mabuhay.
Hindi ba kung matino ang isip natin, lalo nating hahangaring mabuhay na walang hanggan? Kapatid na Luz. Totoo po yun. Gusto nating mabuhay na walang hanggan, wala naman tayong puhunan lang kundi sumunod, magtiis sandali. Sandali lang naman yun Sabi nga ng Biblia, pagkatapos nating makapagbatang sandaling panahon, yung pagbabata mo, sandaling panahon lang kumpara sa walang hanggang buhay na magiging gantimpala mo. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Palagay mo, 70 anyos kang nagtiis. Yung 70 anyos, napakaigsi nun. Napakaigsi kung ikukumpara sa buhay na walang hanggan. Yung magtitiis ka ng 70 anyos, maigsi yun. O 80 na kamo, nagtiis ka. Hindi naman yung buong 80 nagtitiis ka Nung bata ka, di ka naman nagtitiis nun. Hindi naman buong 80 ipagtitiis mo. Pero yung lalaki ay ilang taon, Sis Luz? 38 taon po siyang may sakit. Ayon. Giginhawa rin. Yun ang aking yun ang pag-asa. Natapos din yung 38 anyos. Nakaramdam siya ng ginhawa. Kahit nga 80 anyos pas, mga kapatid, matatapos din yung 80 anyos. Kung paano ang kaligayahan sa laman ay natatapos, yung kahirapan matatapos din. Sa kabila nun, mga kapatid, may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan.